Yon, shoutout sa ating mga ka-5-9 dyan, no? Mga ma'am, mga sir, saan mang dako ng mundo kayo naroon. Saludo po ko sa iyo. At napa-video ako bigla mga ka-5-9, ano? Medyo matagal na rin tayong walang upload sa YouTube natin, gawa ng busy. Pero ngayon parang sabi ko hindi ko kailangan maging busy, kailangan magbigay ako ng komento o reaction sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Ito ay merong halong politika ito mga 5-9 at sana naman yung mga tao na naniwala noon ay magising na kayo, kasi kitang kita yung pangloloko, no? Pangloloko na nangyayari ngayon. Kung kayo hindi kayo naniniwala na naloloko kayo o tinatakpan nyo pa rin o pilit nyo pa rin sinasabi na bakit ganun, bakit ganito, dapat siguro mag-isip na kayo mabuti mga ka-5-9. Lagi ko nga po sinasabi sa mga vlog ko dati noon pa na pagsamasamahin mo yung mga nakukuha mong balita, pagdugtong-dugtungin mo, saka ka ngayon mag-isip ano nga ba talaga ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Mga ka-5-9, hindi nakataka-taka na mangyari ito mga ka-5-9, no? Nabanggit din yung mga dating mga vlogger na sumusuporta sa ating kumakandidato noon na si Pangulong BBM ngayon, na halos hukayin na yung mga patay kapag ka nag-promote sila para sa bagong gobyerno. Ngayon, unti-unti na silang nag-iiba ng opinion, unti-unti na silang nag-iiba ng mga suggestion o komento, iba-iba na ang kanilang mga lumalabas. Sinasabi nila ngayon na nagising na sila, sinasabi nila ngayon na nagbago na raw si Pangulong BBM, mas sinasabi nila na hindi naman kasi yan ang minahal natin noon. Bakit? Bakit kasi hindi muna ninyo pinag-aralan o man lang na-anticipate ninyo? Kayo yung mga nag-promote doon sa mga taong bumoto. Kayo yung mga nag-build up doon sa mga taong hindi ko naman nilalahat mga ka-5-9, pero hindi alam ang totoong nangyayari sa bansa natin. Hindi rin po ako perpekto para sabihin alam ko kung ano ang totoong nangyayari sa bansa natin. Mga ka-5-9, it's a time na po para magnilay-nilay tayo. Magising tayo. Magising yung mga natutulog pa dyan. Ako, to be honest, hindi sayang ang boto ko kasi hindi ako bumoto sa kanila. Yun lang ang masasabi ko. May pagmamalaki ko na hindi ko ipinahamak ang bansa natin. Mga ka-5-9, ang dami nang napapansin ngayon. Ilan pa, maraming taon pa ang natitira. Marami pa tayong makikitang hindi maganda. It's a time na mag-isip po tayo mga ka-5-9, pag nilayan natin mabuti kung ano yung nangyayari sa bansa natin. Hindi ko naman sinasabing sumama na ang loob nyo talaga sa bansa natin, kasi in the end of the day, sa gobyerno natin, in the end of the day, tayo pa rin ang bubuhay sa sarili natin. Tayo pa rin ang magbibigay ng suporta sa sarili natin. Hindi naman kailangan na iasa na lang natin sa gobyerno. Masakit man na makita na mga nagtiwala sa kanya noon, sa kanila noon, medyo alanganin na unti-unti ang ating nakikita ngayon. So, eto mga ka-5-9, hindi ho ito, disclaimer lang mga ka-5-9, hindi ito pambabash sa government natin ngayon, kundi ito ay isang komento lamang sa mga nangyayaring sitwasyon ngayon. Lately nga lang po mga ka-5-9, yung sinasabing nahuli na kristal dito sa Batangas, yung 2 tons naging 1.8 hanggang sa naging 1.4. Bakit? Kasi maraming lumabas na mga komento ng mga netizen na paano magkakasya ang 2 tons which ang capacity ng van is 1,000 lang or 1 tons lang.
paano nangyari naging 2 tons? Masyadong exaggerated yung balita o inilabas nila kaagad-agad. Which is, nakikita natin na hindi accurate. Para bang gusto nilang magkaroon ng magandang image. Kaya lang, sumama. Bakit? Naging 1.8, naging 1.4. So, ano na lang iisipin ng mas maraming netizens sa atin ngayon na mas alerto na ngayon sa mga nangyayari sa bansa natin? Di ho ba mga ka-5-9? Ito ay aking lamang komento sa aking nakikita ngayon. Marami na ako nakikita noon, hindi lang ako nagbibigay ng komento mga ka-5-9. Kaya lang sabi ko, wala akong content eh. Sa mga naniniwala at sumusuporta sa channel ko ng mga ka-5-9, wala ho akong pinopromote na kandidato. Isa lang akong pinopromote ko noon sa pagkasenador, si number 44, si Francis Leo Marcos. Wala ho akong pinopromote na presidente, vice-presidente o kung sino pa man, wala ho akong pinopromote. Kasi katulad na po itong nangyari. Ngayon, yung ibang mga bumoto doon ay para bagang sinisisi yung ibang mga vlogger na sila yung nag-build up tapos ngayon antay na sila. 'Di ba? Tapos ngayon ipapaliwanag ng ibang mga vlogger na ganun talaga nagbabago talaga ang sitwasyon. Hindi naman kami ang unang nagbago. Siya naman yung unang nagbago. Which is parang ang mali mga ka-5-9. Bakit kailangan mong hugutin o hatakin yung mga taong manalo lang yung gusto mong kandidato? Which is ngayon naman ay bigla ka mag-iiba ng iyong pananaw. Kung noon mo pa sana na-anticipate na pwedeng mangyari yung mga ganitong bagay, di sana wala kang promotion noon. Mga ka-5-9, maikli lang ang video ko na to, pero sana tumanim sa isip po natin ating mga kababayan. Gising na po tayo mga ka-5-9. Yung pong mga iba dyan na natutulog pa at mga nakapikit pang mata, buksan po natin ang mata natin sa paligid natin kung ano yung nangyayari. Maging aware po tayo. Oo nga, at tayo pa rin ang sumusuporta sa sarili natin, pero lumalakad po tayo sa labas. Nakikita po natin ang mga sitwasyon. Nakikita natin yung mga maraming mga hindi magaganda talaga mga ka-5-9. Yung mga dating kalye na malinis, ngayon ay nandyan na naman. Ang dami na namang nakakalat. Yung mga dating tahimik na lugar, ngayon maingay na naman. Yung mga dating ipagkatiwala mo na ang mga anak mo at alam mong uuwi dahil merong sinusunod na oras ng curfew, ngayon inuumaga na naman sila at napapasama sa mga hindi magagandang barkada. Siyempre, nasa magulang pa rin ang mga paggabay. Pero maraming salamat po sa mga magulang na ginagabayan ng gusto ang kanilang mga anak. Pero di kaya mas maganda kung mangyari ulit yung nangyari nung nakaraan. Sana nga, pero hindi natin alam. Hanggang dito na lang muna tayo mga ma'am, mga sir. San mang dako ng mundo kayo naroroon, saludo po sa inyo. Walang edit ito mga ka-5-9 ha. Hindi ko i-cut, hindi ko i-edit ang video na ito para po sa inyo. Maraming salamat po. Ingat po tayo mga ka-5-9. Boom boom!